Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. 13 milyong ektarya nasa Pacific Ocean side ng Pilipinas, malayo sa West Philippine Sea. Pero ang tanong, bakit desperado ang China na pasukin ito? Bakit sila nag-conduct ng unauthorized research dito? Ito ang Philippine Rice, dating tinatawag na Benham Rice, at hindi ito tungkol sa langis, hindi rin ito tungkol sa natural gas. Ito ay tungkol sa submarine warfare at iyan ang kinakatakutan ng China. Sa mga nakalipas na video ay pinag-uusapan natin ang mga isla ng Pilipinas na kinakatakutan ng China. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang isa pang bangungot para sa kanila. Dahil kapag nagkaroon na ng submarine ang Pilipinas in the future, malaking tulong ito para sa ating bansa. Ano ang Philippine Rice? Ang Philippine Rice ay isang underwater plateau sa eastern seaboard ng Luzon. Lawak, 13 milyong ektarya, isang extended continental shelf. Mas malaki pa kaysa sa buong Luzon. Noong 2012, kinilala ng UN Commission on the Limits of the Continental Shelf ang sovereign rights ng Pilipinas sa seabed resources nito. Isang legal at diplomatic victory. Pero ang tunay na halaga nito ay hindi nasa ilalim ng lupa, nasa lokasyon. Bakit mahalaga ang lokasyon? Ang Philippine Rice ay nakaharap sa Pacific Ocean, malayo sa Chinese surveillance network sa South China Sea. May malalalim na underwater basins, may complex acoustic environment. Sa madaling salita, ideal submarine operating area. Isipin ito, US attack submarines, future Philippine Navy submarines, nakapwesto sa Pacific side, hindi na kailangang pumasok sa contested waters ng South China Sea. Direktang access sa Philippine Sea, Pacific Ocean, mga ruta ng Chinese submarines palabas ng open ocean. At dito nagsisimula ang problema ng China. Chinese submarine problem. Ang People's Liberation Army Navy kailangang dumaan sa Philippine Archipelago para makalabas ng Pacific. Mga choke point, Luzon Strait, Bashi Channel, Babuyan Channel. Lahat ng Chinese submarines, lalo na ang SSBNS, Ballistic Missile Submarines, kailangang dumaan dito. At bakit kritikal ang SSBNs? Ito ang nuclear deterrent ng China. Ito ang kanilang second strike capability. Para maging credible, kailangan nilang makalabas sa Pacific. At kung may submarine presence tayo sa Philippine Rice, may monitoring advantage tayo, may tracking advantage tayo, acoustic mapping, home field advantage. Ang Philippine Rice ay may underwater mountains, may deep trenches, may thermocline layers. Lahat ito ay nakakaapekto sa sonar performance. Kung sino ang unang nagmap, unang nag-aral ng acoustic properties, siya ang may home field advantage. Alam mo, saan magtatago, saan makikinig, saan mahirap ma-detect. At iyan ang dahilan kung bakit. Bakit nag-unauthorized research ang China? Noong 2017, nag-deploy ang China ng research vessel sa Philippine Rice. Nag-survey, nag-map, walang pahintulot. Naging issue ito sa soberanya. Bilang tugon, naglabas ang Philippine government ng Executive Order Numero 25. Opisyal na pangalan, Philippine Rice. Bakit mahalaga ang pangalan? Dahil ang pagpapangalan ay kapangyarihan. Ginawa ito ng China sa Scarborough Shoal Arrow Huangyan Island. Tanggalin ang local identity. Gawing neutral, mas madaling i-dispute sa hinaharap. Too late? Nakuha na ba ang data? Pinatigil ng Pilipinas ang Chinese research vessels. Pero ang tanong, nakuha na ba nila ang data? Maraming bahagi ang nasurvey na. Namap na ang terrain at iyan ang dahilan kung bakit kailangan ng regular patrols, kailangan ng scientific missions, kailangan ng permanent presence. Dahil sa maritime strategy, presence equals ownership, absence equals invitation. Alliance ang multiplier. Wala pa tayong submarines ngayon, pero mayroon tayo ng sovereign rights, geographic advantage, alliance with advanced submarine forces, posibleng senaryo.
rotational deployment ng US submarines, joint anti-submarine exercises, intelligence sharing hindi permanent base, rotational access, legal sa ilalim ng Mutual Defense Treaty at EDCA framework. Sa long-term, Philippine Navy submarine acquisition, small diesel-electric submarines, independent capability, final reality. Ang Philippine RISE ay hindi lang underwater plateau, natural resource area. Ito ay strategic submarine operating area, geographic advantage, pressure point sa Chinese naval operations. Kaya desperado ang China. Kaya may unauthorized surveys. Kaya nila gustong in-neutralize ang area. Dahil kung ma-maximize ng Pilipinas ang Philippine RISE, babago ang balanse ng kapangyarihan sa Pacific. At iyan ang tunay na laban. Kung nagustuhan at may natutunan ka sa paksang ito, maaari lamang na i-like, i-share, at mag-subscribe. At para lagi ka ng updated, pindutin mo na rin ang notification bell. Mega shoutout po sa lahat ng ating top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood at suporta. Kita-kits po tayo sa mga susunod na mga videos. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.